Baba, baba. Baba. Agay. Baba ba? Baba. Hoy. Ito na yung inahin natin na ika 19 days na po mula po siya ma-EI. Ayan, mahilig talaga yan siya tumayo. At dito naman sa kabila ay mag-update tayo sa ating 12 heads na piglets. Sila po ay ika 21 days sa ngayon. Kaso ay meron po tayong isa dito na pilay. At ito nga po, inaalalayan ko po siya. Mga 3 araw na po itong hindi makalakad. Papabayaan po kasi natin to na hindi siya makakadede. Ay lalo lang po siyang tatamlay at mga ngayayat. Kaya ito po, todo effort po talaga ako na alalayan yung ating isang biik para makadede. Yung pakain ko pala sa ating inahin ay nasa 6 na kilo. Bali 4 na kilo po doon yung lactating feeds. Gamit ko naman yung inahin 2 ng bimig. At hinahaluan ko po ng darak ng mais, yung kulay yellow, 2 kilo. So bali sa umaga hanggang maghapon, bali sa araw, 4 na beses ako nagpapakain. Kada kain nila ay 1 kilo. Mix na po yung feeds at saka yung darak ng mais nun. Pagkatapos sa gabi naman, 2 beses. Sa ngayon nga, ika 3rd week, unang araw po ng pagpapatigim ko sa kanila ng feeds. Mga kababoy, share ko po sa inyo kung yung paraan ko kung paano po ako magpakain ng feeds, magpatigim ng feeds sa ating mga biik, kung paano po ako sa kanila magtuturo. So, gamit ko pala sa aking mga biik ay wheat feeding. Kasi pag naka-dry feeds po sila, marami po kasing manok dito sa amin. Kaya yung manok lang po yung makakaubos. Kasi hindi naman talaga kakainin agad yan ng mga biik natin. Kaya minabubuti ko na lang po na wheat feeding yung papakain ko sa kanila. So, ito yung pinaka-sikreto ko po dito kung bakit ko po sila napakain ng ganito lang kabilis. Nang umaga ko po to sila sinimulang mapakainin nito ay dahil po sa talbos ng kamote. Kasi sinanay ko po sila na tuwing nagbibigay po ako sa mama pig ng talbos ng kamote ay nasanay po sila na kumakain din. Kaya kasi yung talbos ng kamote po ay meron po siyang kakaibang lasa at amoy. Kaya po pag hinahalo ko po yun sa feeds ay talagang kakain yung ating mga biik. Kung nakikita niyo naman po, ngayon po ay hapon na. Sinasabay ko po yung oras ng pakain natin sa mga biik, sa oras ng pakain natin sa kanilang mamapeg para masanay po sila pag iwawalay na natin. Tuwing oras po ng pakain ng ating mamapeg ay yun din po yung oras ng pakain natin sa kanila. Yan, very effective po talaga itong ganito po na style ko. Hindi ko naman po sinabi na gayahin nyo. Pero para po sa akin, sa pang-apat po na parity, ganito po yung aking practice. Itong 21 days, doon na po ako tikim sa kanila ng feed. So, effective naman po para po sa akin. So, tingnan nyo. Ubos na po. Kaya lang yung iba nandun po natatapon sa sahig. Pero at least po ay nakikita natin na talagang dinudumog nila yung kanilang kainan. At dito naman sa kabila, yung sobrang pagkain ng ating mama peg ay kinakain din ng ating mga biik. So far, hindi naman po nagtayo yung ating mga biik kahit ganito po. Dito sa kabilang kulungan, ito naman yung ating inahin na si Olga, yung na parvovirus nung first parity niya. 12 heads sana yung anak niya, kaso at 2 na lang talaga yung nabuhay. So sana ay hindi na po siya ma-parvovirus ulit. So ito lang po muna yung update natin mga kababoy. Yan, meron na naman tayong abangan na magbubuntis at ika 3rd week na ng ating 12 heads na piglets. Happy farming po sa lahat!